Pero dito kay Libayan, iba. Dito po kay Libayan, hindi lumapit sa kanya ang complainant ha. Kinontent niya lang dahil gusto niyang kumita. Pinagkakitaan niya ang buhay pamilya para sa kanyang pamilya. Kaya ito ngayon, pagkaaralan natin ito, ano ba ito? Ito yung kay Yulo. Alam naman ninyo na nagkaroon ng problema itong si Yulo at ang kanyang ina na hindi naman ito kinontent sa RTIA. Bakit sinasabi mo na si Rapi Tulfo kinokontent ang buhay ng iba? Bakit lumalabas dito, Libayan? Parang ikaw yata ang gumagawa nun na kahit nalabagin mo yung paniniwala mo, may content mo lang at kumita ka lang? Ganyan ka na ba kadesperado ngayon, Libayan? Bakit? Gipit na ba? Tanong ko lang yon. Gipit na ba? Kinakailangan kontrahin mo na ang paniniwala mo. Sa bagay, wala ka palang dignidad. Sorry hindi ako informed Wala ka palang dignidad. So, kahit na kontrahin mo yung tinututulan mo, okay lang. Kasi tutol ka nga ron Sabi mo, hindi dapat pinagkakakitaan ang buhay, pamilya ng iba. Pero dito ikaw ngayon, pinagkakakitaan mo ito. Pakinggan ninyo ito. Pero bago pala tayo mag-umpisa dyan, may paririnig muna ako sa inyo. Dumaan ito sa akin newsfeed. Tingnan natin, pakinggan natin ito. Kung yung kaaway, pinapagawa ng mabuti. Yung magulang mo pa, magulang mo yun Ang isang tao, hindi lalaki kung walang nag-alagang magulang. Buti pa nga yung sisiw Basta't napisa yung itlog. Kahit wala nang magulang yon, mabubuhay yon. Yung isang sisiw, wag lang makakain ng daga o ng pusa. Pabayaan mo lang yung sisiw, kakalkal mag-isa. Mabubuhay yung sisiw. Nakita ko yan, nag-alaga na ako ng manok Kahit wala na yung inahin. Kasi napisaan siya sa incubator Wala siyang nanay. Pero nabubuhay ang isang sisiw. Pero tao, walang nanay. Ay nako, hindi ka mabubuhay. Wala kang tatay na mag-aaruga o kaya kahit tiyuhin o tiyahin o kung sino man na umampun sa'yo, hindi ka mabubuhay. Bagong panganak na bata, hindi mabubuhay yan ng walang magpapalaki. Walang magpapadede, walang mag-aalaga. Hindi mabubuhay ang tao. Kaya pag palagay mo, nanay mo, tatay mo, masama para sa'yo. Hindi mo mahal. Dapat mahalin mo. Kumanaw ka ng utang na loob. Kahit sabihin mo pang masama sila, lumaki ka lang. Kahit nakatapos ka lang ng elementary sa pagsisikap ng tatay mo, utang na loob mo na yon. Kaya nga ako, nalungkot ako nung mabalitaan ko, isang iglesia dito sa ating bansa. Napakayaman, napakapopular daw sila. So nakita ninyo dito, sinasabi niya na kahit na naging masama ang magulang mo, dapat ito, alagaan mo ito. Dahil yun lumaki ka pa lang. Lumaki ka pa lang dahil sa iyong magulang. Hindi ka naman lalaki ng walang magulang Sabi nga ni Brad Eri, buti kung sisiw ka Ang sisiw pagkapisa ng itlog, pakawala mo yan, mabubuhay yan. Pero ang bata, hindi. Kailangan meron mag-alaga sa bata. Kaya nga sabi dito, kahit na may nagawang hindi maganda sa iyong magulang, pabayaan mo lang. Lumaki ka naman yumaman ka naman, at nagka-girlfriend ka pa. Di ba, Yulo, ang ganda ng girlfriend mo. Ngayon ito, may mga payo si Libayan. Alam naman natin sa si Libayan, wala talagang utak yung taong yan. Abogadong walang utak yan. Ewan ko kung mahal niya ba ang magulang niya, Pagpapakinggan natin itong si Libayan. Tanong ko lang, Libayan, bastos ka ba sa magulang mo? Tanong ko lang yun, Tanong ko lang. Pakinggan natin itong sinasabi dito ni Libayan. Bitin daw, sabi bitin. Available yan sa sa Google, i-ano lang ninyo, i-search lang ninyo. Pakinggan natin ito. Intro natin yon para sa mga magulang, para at least may idea tayo kung paano ba natin dapat pakisamahan ng ating magulang. Porque ba nagkasala sa iyo ang magulang mo, aawahin mo na. Di ba? Ito ngayon, si Libayan, pinagkakitaan niya yung buhay pamilya. Ang kapal kasi ng mukha ng abogado na ito. Ang tigas ng mukha. Pakinggan natin. Pinanood ko na ito kanina. It's so sad that it's like that. But somehow, the mom has to learn here. Somehow daw, yung nanay may matututunan dito. Dito makikita ninyo na si Libayan, kampi dito sa anak. Hindi ko nga alam kung bastos din sa magulang itong si Libayan Hindi ko lang alam, nagtatanong lang ako, Libayan Kasi red flag ka masyado Unang-una, hindi ka naman tinuruan ng nanay mo na, hindi ko alam kung panluloko ba ang tawag doon, pang-iiskam ba ang tawag doon. Yung tipong kumita ka lang, pagkakitaan mo yung ibang tao para may maipakain ka lang sa pamilya mo. Di ba, tignan niyo yung ginagawa niya. Meron siyang membership, tapos naninira ng tao, pinagkakakitaan niya, buhay ng may pamilya, pinagkakakitaan niya. Ibabalik ko lang sa'yo yung katangahan mo, Libayan, ibabalik ko lang sa'yo. So, lahat ng mga tinututulan mo, ikaw ang gumagawa. Actually, yung pang-i-scam nga abogado ka dapat may utak ka Pero nagtataka ako, bakit ang tanga-tanga mo? Kung ipinangako mo ang isang bagay at hindi mo ito ginawa, at marami ang nag-avail na naniwala doon sa pangako mo, at hindi mo ginawa, pang-i-scam yun, estapa yun, Libayan. Di ba? Dapat alam mo yan Dapat alam mo rin na kapag wala rito yung tao, huwag niyong inonotaryo. Ganun yun. Huwag niyong dadayain yung pirma, huwag niyong dadayain yung kung ano-ano, na nagulat na lang yung tao, paano siya nakapagsampa ng counter affidavit, wala naman siya sa Pilipinas at wala siyang pinirmahan. Diba? Huwag ganun. Yun ba, itinuturo ba sa'yo na magulang mo yun? Siyempre hindi. Pero nagiging kusa mo yun. Hindi ko sinasabing si Libayan yun Nagsasabi lang ako sa mga abogado, huwag niyo pong gagawin yun. Masama po yun at bawal po yun. Hindi particular kay Libayan yung sinasabi ko. Sa lahat ito ng abogado. Pakinggan natin to, ituloy natin to. That your children, even if you love them so much, even if you give them everything, that's your obligation.
Ikaw yung nag-anak eh. O, sabi niya, obligasyon niya yan, kayo nag-anak, sinisi pa no? Bakit? Yung bang anak, wala bang obligasyon sa magulang? Para sa mga bastos siguro na katulad mo, Libayan, wala kayong obligasyon sa magulang nyo. Tandaan nyo, obligasyon ng anak ang magulang. Kapag tumanda na yan, lalo na wala nag-aalaga, obligasyon yung alagaan ng magulang nyo. Obligasyon yung pakainin ang magulang nyo. Hindi dahil sa ginagawa kayong alkansya, mga bobo. Obligasyon nyo yung bilang anak. Yun ang hindi naiintindihan ni Libayan. Bobo kasi itong abogado na ito. Tuloy natin. Tandaan nyo sa mga ano dyan. Kaya napansin nyo yung mga miyembro ng LGBT, mga swerte sa buhay yan. Bakit? Kasi mahal nila yung magulang nila. Tuloy natin to. Now, ano ba dapat ang role mo bilang isang ina? Well, tapos naman na. Kasi age of majority na siya, di ba? Hindi na siya minor. Alam nyo, ang rule ng isang magulang sa anak ay hindi rin naman natatapos. Hanggat kaya mong tulungan ang anak mo, tulungan mo. Yun ang rule. Hindi ka magbabase sa papel. Hanggat kaya mong tulungan ng anak mo, tulungan mo. Ganon din naman sa anak, sa magulang. Kapag kaya mo nang tulungan ng magulang mo, kahit palagay na natin, wala ka pa sa age of majority, kaya mo nang tulungan ng magulang mo sa papaanong paraan, magwalis, maghugas ng plato. Isa hindi, wala pa ako sa age of majority. No, hindi yon. Kapag kakayahan, sa kakayahan tayo nagbabase. Ngayon, how about respect? How about respect? Ano ka magtuturo ng respeto, di ba? Yan, bastos ka nga. Ikaw nga, wala kang respeto sa kapwa mo tao eh. Wala kang respeto sa kapwa mo abogado. So, paano ka magtuturo ngayon ng respect? Napakabastos mo. O ano, di ba yan? Lunukin mo na lang itong mga sinasabi ko. Lunukin mo na lang. At sabihin mo sa mga vlogger mo, i-content ako, sabihin, burol. Ganun ang gawin mo. Ganyan kayo kabubobo yung grupo mo. Tuloy. To your son but to your family. Grown up na yung anak mo eh. And this goes to people also who go to Raffy Tulfo in action. What about respect to your family members? Ganyan din daw yung nangyayari doon sa Raffy Tulfo in action. Paano na raw yung respeto? Tanda mo, di ba, saksak mo to sa atay mo ha. Pumunta sila sa Raffy Tulfo in action para magreklamo. Ngayon, kapag nagreklamo sila sa Raffy Tulfo in action, nagkakaroon ngayon ng consent yun. Na pag-usapan yung mga... Kasi anything goes na dun eh. Pwede nang pag-usapan kahit ano. Nandun mismo yung complainant eh. At tinatawagan naman yung kinocomplain. Pero dito nakikita mo dito sa ginawa mo, Libayan, ikaw sumausaw ka lang. Pinagkakitaan mo ang buhay ng pamilya ng iba para lang sa pamilya mo rin. Nakita mo yung pagkakaiba nyo, Libayan? Tapos ngayon, ikaw, yung kinikita mo, sarili mo lang, hindi mo nga tinutulong eh. Kapag itumulong pa nga yung iba, nagagalit ka. Tapos ang kapal ng pagmumukha mo na isalitang respeto, wala kang karapatan magturo ng respeto dahil ikaw mismo, sa sarili mo mismo, hindi mo nire-respeto ang sarili mo. Ang kapal ng mukha mo, isarado mo ang channel mo na nang i-scam ng tao. Ganyan kakakapal, Libayan. Tantanan mo na yung kakapalan ng pagmumukha mo. Anong respeto ang gusto mong maranasan? Tingin mo, nire-respeto ba kita? Ang kapal ng pagmumukha mo, Libayan. Hindi ka namin nire-respeto kasi bastos ka. Nagets mo? O, tuloy. Parang wala kayong pinagsamahan. Parang hindi mo minahal yung anak mo na yung away nyo, dadalhin mo sa social media. Di ba? Hindi ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. May tumatawa ako naririnig. Sino yung tumatawa dito sa video na ito? No, alam niyo, sabi nito, yung problema kasi dito nung nanay, dinala raw sa social media. May pagkukulang itong anak kung bakit napunta sa social media yon. Kasi kung naging maayos ka naman, alam mo, sa totoo lang, napakaliit lang ng perang pinag-aawayan nyo eh. Magkano lang yung pinag-aawayan nila? 70,000? Which is napunta rin naman pala doon sa bahay. Hindi naman pala napunta sa nanay eh. Tignan nyo ha, ito talagang si Yulo na ito, no? Hindi pa, Sir Win Montero. Nasa 1/4 pa lang tayo. Tignan nyo, ano ba pinag-aawayan nyo yung pera? Saan ba napunta yung pera? Sugarol ba nanay mo? May lalaki ba ang nanay mo? Saan ba napunta yung pera? Di ba sabi nga sa insurance at saka doon sa bahay? Bakit pa yung Ba't yung mga bagay na yung pinalalaki nyo? Bakit napunta sa social media? Kasalanan mo rin kasi, Yulo. Kasalanan mo rin. Dapat, ibinigay mo kung ano yung gusto ng mama mo. Hindi naman kukuha sa'yo ng 10 milyon ng mama mo eh. Kahit ka kumuha ng 10 milyon yung mama mo eh. Di ba? Tuloy natin. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Never na-receive. Ano yung sinabi nung nung kanyang nanay? Kurot lang naman daw. Hindi naman daw malaki. Oh, kurot lang naman pala eh. Binigay ko Kita na. nyo? Wala naman siya paliwanag. Sabi ng nanay, kurot lang naman eh. Oy, di kurot lang naman, ibigay mo na. Kahit nga sampal kung gusto mo eh. Di ba? At wala na po yun sa akin. Sabi ni Ethereum na Fort Cannon, kahit sino mali, dapat din na nilabas sa sokmen dyan. Totoo. That's why he's forced to answer too. He is a national celebrity. He has fans. Tignan nyo, forced daw na sumagot si Yulo. Hindi siya forced na sumagot siya. Kung ako nga kay Yulo, hindi ko na sasagutin eh. Kakausapin ko na lang yung mama ko. Ngayon, dahil umabot ito sa social media,
Pinagkakitaan ngayon ito ni Libayan. So ano ngayon yung sinasabi mo kay Rapi Tulfo na pinagkakakitaan ng buhay pamilya? Sige nga, Libay, paliwanag mo. Hindi ba buhay pamilya din ito pinagkakitaan mo? Ha? Hindi ba buhay pamilya din ito? Ganyang kakapal ang pagmumukha mo, Libayan. Kapag iba ang gagawa, bawal. Pero kapag ikaw ang gagawa, pwede. Ang tigas ng mukha mo talaga. Tapos may naniniwala pa sa'yo. Yung mga naniniwala sa'yo, kapwa mo matitigas ang mukha, ang kakapal din ang mukha nila. Banal-banalan pa kayong mga hayop kayo. Gawain nyo rin pala. Diba? Ang kapal ng mukha na itong abogado na ito, gawain mo rin pala. Bakit ina-expose mo rin yung problema ng pamilya? Eh, hindi nga lumapit sa'yo yan eh. Buti nga sa Rapi Tulfo in Action, lumalapit at natutulungan. Ikaw hindi eh. Anong ginagawa sa Rapi Tulfo in Action? Di ba pinagkakasundo? Sinasamahan sa barangay? Anong gagawin sa barangay? Di ba pagkakasunduin? Ikaw anong ginawa mo rito? Pinagkakitaan mo lang para sa bakasyon ng pamilya mo? Ang kapal ng mukha mo, Libayan. Wala ka ng kliyente. Ang kliyente mo na lang, yung mga pro bono ng mga bobong vlogger mo na dapat mo nga tulungan. Kasi dahil sa'yo, kaya nakasuhan yung mga bobong vlogger mo. Pero matinong kliyente, wala kang matinong kliyente kasi bobong abogado ka. Paano makakakuha ng matinong kliyente ang bobong abogado? Ang makukuha ang kliyente ng bobong abogado, bobong kliyente rin. So sino-sino ngayon ang kliyente niya? Si Upuluna. Alam naman natin, bobo si Upuluna eh. Ewan ko kung tutulungan mo si Teacher Mark ha. Ngayon may pinapakalat pang issue si Teacher Mark. Hindi daw totoong nasampahan siya. Fake daw yung sinabi ko. Alam mo, Teacher Mark, niloloko ka ni Libayan, nakareceive na ng letter yan, bobo ka ba? Hindi lang sinabi sa'yo kasi ayaw kanyang tulungan, tanga, ganyan ka kabobo, magsama-sama kayo mga bobo kayo. Sabi niya, wala naman daw na isang pangkaso. E di, utusan mo si Libayan, tawagan ka mo yung Quezon City, itanong kung may nakasampang kaso sa'yo, ganyan talaga kay bobo. Tatanga na ito mga ito. Ikaw, content mo, sabi mo, fake news yung sinabi ko. E di, sabihan mo si Libayan, tawagan ang Quezon City Prosecutor's Office at itanong kung may kaso ka, bobo. Wala nang di umano, mga bobo talaga ito. Tuloy natin to. Owes it to people because his mom made it a national interest, yung kanilang away. So he has to defend himself. He has no choice. Tingnan mo ha. Kailangan daw depensahan ni Yulo yung kanyang sarili. Kung hindi ka ba naman tanga, nanay ang kalaban dyan. Hindi niya kailangan depensahan ng kanyang sarili. Nakapanig ka lang kasi kay Yulo. Bakit? Dahil sa content. Libayan. Hindi kailangan depensahan ni Yulo ang kanyang sarili. Ang gagawin mo lang, Yulo, manahimik ka at mag-reach out ka sa parents mo, sa mama mo. Dahil ang balita ko nga hanggang ngayon, hindi pa raw niya kinakausap. Mali yun, Yulo. Pera lang yan, Yulo. Pag natigok tayo, ibig yan. Mapupunta sa girlfriend mo. Tuloy. Nandyan sa posisyon na ganyan. Wala siya sa tenga, nagkikreate ng katangahan tong si Libayan. Nagkakalat ng kabobohan si Libayan. Dapat sa'yo, Yulo, manahim. Sa akin ka makinig. Yulo, sa akin ka makinig. Huwag ka makikinig sa abogadong yan. Bobo yan. Trust me, Yulo. Bobo yung abogado na yan. Huwag ka dyan makinig. Masisira buhay mo. Marami nang nasira ang buhay dahil sa pakikinig sa abogado na yan. Sana ikaw, Yulo, iligtas mo ang sarili mo. Huwag ka makikinig kay Libayan. Sa akin ka makinig. Dito sa tambay. Dito sa tambay ka makinig. Tuloy. Wala ka na magagawa. Sa tingin niyo ba pag tumahimik siya, will people think better of him? No. Yes! Bobo! Makakakuha pa ng simpatya si Yulo. Bakit mo naman papatulan ng nanay mo? Gago ka ba? Manahimik ka na lang. Palagay mo na mali ng mama mo. Naiintindihan niya ng mga tao, lalo na may mga nanay na matatanda. Nag-iiba po ang ugali ng magulang natin pag tumatanda. Tandaan nyo, nagiging sensitive na ang magulang natin pag tumatanda. So naiintindihan namin yan. Ikaw lang ang hindi nakakaintindi kasi bobo ka. Pag hindi mo nadadalaw ang mama mo, nagtatampo. Kaya nga ako nung matanda na yung mama ko, alam niyo naman, talagang nasa labas lang ako. Nung tumanda na yung mama ko, umuwi na ako ng Pilipinas, tumira ako sa bahay namin. Dalawa lang kasi, nag-iisa lang yung mama ko sa bahay. Di tumira ako doon, at least dalawa kami, di ba? Kasi alam ko naman darating yung araw, papanaw yan eh. Matanda na yan eh, nagiging sensitive na yan. So pagbigyan mo na kung anong gusto niya. Tapos may mga nasasabi rin sa akin na hindi magaganda. O pabayaan na natin, magulang natin yan eh. Bisa pupunta pa nga sa mga kapitbahay ang mga nanay-nanay na lalo na yung mga marites. Pupunta yan sa mga kapitbahay. Buti na lang, hindi ganun ang mama ko, Kasi meron mga nagpupunta rin sa bahay, ikinukwento yung anak, Pero yun, naiintindihan namin yun at naiintindihan din ng nanay ko yun. Ganun ka-sensitive ang mga matatanda. So, kung halimbawa na itong si Yulo, hindi sumagot, naiintindihan namin yun, maliban sa'yo kasi nga bobo ka. Yulo, tanda mo, bobo yung nagpapayo na yan. Hindi mo kailangan sumagot sa magulang mo, manahimik ka na lang at kausapin mo ang mama mo. Maintindihan ka nun. Ang nanay, suyuin mo lang yan. Ang nanay, inaantay lang yan ng kanyang anak. Lapitan mo yung anak mo. Ay, sigurado ko patatawarin ka kung ikaw man na may nagawang kasalanan. O, tuloy. Oh. Why? Because isipin nila, walang kwentang. Sabi ni Cecilia, ngayon ko lang nalaman na gago pala si Libayan. Matagal na pong gago yan, tanga pa. O, tuloy.
Anak pala ito, kahit gold medalist. Mm. Hindi man niyang maalagaan yung kanyang nanay na nagbigay sa kanya Mm. ng pagmamahal at pag-aaruga. Totoo yun. Totoo yun. It's sad, but he was pushed to do this. Oh, he was pushed to do this. Sino nagpupush sa kanya? Yung katangahan mo? Ha? Yung katangahan mo, Libayan, na kaya napipilitan di sumagot itong si Yulo dahil sa mga bobong tulad mo na inuobligan nyo na si Yulo sumagot sa kanya magulang. Ganyan ka talaga kabobo, Libayan. Yan ang reason kung bakit may mga napapahamak na tao dahil sa katulad mo. Hindi niya dapat sagutin at hindi niya obligasyon sagutin ang kanya magulang. Ang obligasyon niya, tulungan niya ang kanya magulang. Ganyan ka katanga, Libayan. Bobo ka pa. O tuloy. Sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives. Tanga rin ito, Saan daw napunta yung incentive ko? Tanong mo sa magulang mo, bakit sa amin mo yung tinatanong? Isa ka pa. Ba't sa amin yung tatanong? Tignan mo yung lifestyle ng magulang mo, may kabit ba yung magulang mo? O kung may kabit, di pwedeng doon. Wala namang kabit yung magulang mo. Sa bahay naman nakatira yung magulang mo. O saan na pupunta? Di sa inyo rin, sa mga kapatid mo. Bobo ka rin, ano? Saan kumukuha ng... May trabaho ba magulang mo? Saan kumukuha ng pangkain? Saan kumukuha ng pang-aral ng mga kapatid mo? Natural doon sa incentive mo. Paubaya mo na yun. Yung iba nga, alam mo, yung iba pa nga nagpapakapokpok para lang sa nanay. Bobo talaga tong si Yulo. Hindi ka naman nagpakapokpok para sa nanay mo nakuhaan ka lang ng incentive lang naman yung nakuha. Di pa ubaya mo na. Yung incentive mo, bigay mo na sa mama mo, bobo, isa ka pa. Pagtulong kayo nito ni Libayan. Sarap yung pagtuntog yung dalawa. O tuloy. Ginalaw niya. Yan kasi, tapos papalusot mo na lang na kapiranggot lang, kurot lang. Totoo, kapiranggot lang. Palipasin mo na, tanga. Ito talaga abogadong ito, no? Ibig niyang sabihin, kapag kinuha ka ng pera ng nanay mo, ay dapat mag-ingay ka. Kung hindi ka ba naman tanga, ikaw nga nangungupit sa nanay mo. Di ba sa parents mo, sabi mo nangungupit ka? Nagnanakaw, hindi pala nakaw yung kupit lang pala yun. Di ba nangungupit ka? O ngayon, ikaw naman ang kinupitan ng nanay mo. Lahat naman tayo, karamihan, halos majority sa atin, nangungupit nung bata pa Di ba? Kung ikaw naman ang kupitan ng nanay mo, ako nga, tuwan-tuwa nga ako pag kinukupitan ako ng nanay ko Pag hindi naman siguro kupit yun. Kasi alam niyo ako, burara ako, yung pera ko lang sa, kasi may table ako. Lahat ng pera ko nandun, barya, buo, nandun lahat. Alam ko pag may nawawala doon. Alam ko pag may nawawala doon. Natutuwa pa ako pag alam ko mama ko ang kumuha kasi ang mama ko hindi nanghingi ng pera. Kaya kapag kumuha yun doon, kaya may pera sa desk ko para sa mama ko. Ito mga bobo ito mga sarap. Dundun ito mga. Siyempre, isipin ng mga tao, ito naman, may 20 million na nga. Nakikita ko nga sa social media yung mga comments ng pro doon sa nanay niya. Ang yaman-yaman mo na, tapos yung pera nakakaunti, hindi mo man lang may pabuhay sa nanay mo. Kawawa naman siya pag hindi siya sasagot. Kaya nga, ang mga lesson dito, don't go to social media. Don't go to Rafi Tulfo in action because it will make the problem bigger because you make it everyone else's business. Sabi niya, huwag kayong pumunta sa social media dahil nagiging negosyo ito ng mga tao. O bakit sinisisi mo yung Rafi Tulfo in action? Gawain mo rin pala, bobo. Isa ka pa. Pwede pareho lang kayo. Bugok talaga itong abogado na ito. Tandaan niyo hindi dapat obligahin sumagot itong si Yulo at hindi ka dapat sumasagot Yulo para hindi lumaki ang issue. Kundi po sa paggago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Yung pinapoint ko po sa kanya. Yun yung sinasabi ko. Sa paggalaw ng pera nang walang consent, ako nga naglalagay pa ng pera sa table ko para galawin ng nanay ko. Ikaw, kinuhanan ka lang ng pera, iiyak-iyak ka kaya hindi ka tumatangkad Alam niyo pag joke lang. Hindi ka tumatangkad dahil sa ganyan. Aminado naman yung nanay niya doon. Kaya lang, sinasabi, maliit lang naman. Aminado naman yung magulang Dapat alamin mo saan napunta. Yulo, kinuhanan ka ng pera, nawalan ka. 100,000. Nawalan ako ng 100,000, saan mo dinala? Anong pinaggagastusan mo? Di ba? Baka nga dagdagan ko pa yan. Kung halimbawa na, hindi kasi pinambayad ko sa tuition ng kapatid mo. Wala namang kabit ang nanay mo Wala namang kabit Kung may kabit, dun ka magalit. Di ba? Kasama mo sa bahay. May hinuhulugan kayong bahay. Yung bahay nyo, bayad na. Saan ang galing? Kasi galing nga doon sa kinuha sa'yo. Alam nyo guys, kapag ikaw ang breadwinner, yung bunso, yung matanda, tapos may kapatid kang bunso, ang priority ng magulang yung bunso. Isinisecure ng magulang yung bunso. Bakit? Kasi stable na yung matanda. Ganun na magulang. Napansin ko lang. Kapag ang yung panganay stable na, pansinin nyo, nagbibigay ng pera yan sa bunso. Sa mga kapatid mong wala, nagbibigay yan. Kasi ang gusto ng mama, mag-stable din yung Ngayon, natatahimik lang ang magulang natin kapag stable na pare-pareho. Kapag magaganda na ang buhay ng mga anak pare-pareho. Kaya nga ako, ayan, Ma'am Ecclesiastico, I agree. Kaya nga ako, kahit nga walang pera, hindi ako maano sa mama ko
Kasi gusto ko ipakita sa mama ko na may pera ako para maging kampante siya. Stable na yung kapatid ko, stable na rin ako. So hayahay na lang siya. Bigay-bigay na lang. Ganon, di ba? Bastos siguro sa magulang tong si Libayan. About sa red flag daw po si Chloe na Sabi dito ni Emski. Pera lang importante kay Libs, mas importante kay sa magulang niya. Sa nakikita ko nga talagang pera-pera lang ito. Nakita niyo itong content na ito, ayaw niya ito eh. Pero dahil sa magdadala ito sa kanya ng pera, kinontent niya. Kasi buhay pamilya, di ba? Sabi niya, wag natin pagkakitaan ng problema ng iba. O yan, pinagkakitaan niya. Bagamat labag sa kanyang paniniwala, sa kanyang prinsipyo, ginawa niya pa rin. Labag sa prinsipyo niya. Bakit? Dahil sa pera. Ganyan kakapal ang pagmumukha nito. Tuloy. sinabi ng mama ko. Hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit. At Isa pa yun. We all know that Yan nga, ang sabi ni Yulo, hinusgahan niya agad yung girlfriend ko sa pananamit. Walang magulang na gusto yung anak mo. Sino magulang dito? Sino magulang dito? Ikaw ba kapag may anak ka at nakita mo ang girlfriend ng anak mo, burlis-burlis, hindi mo ba sasawayin? Tanong ko sa inyo, sa mga magulang ito hindi nyo ba sasawayin? Natural sasawayin nyo. Tignan nyo, kinukuha na nga sa Viva Max. Napanood nyo ba yung interview nito doon sa hindi pa sikat si Yulo, yung in-interview ang babaeng yan? O di ba napaka-liberated ng babae? Kung kayo ang magulang ni Yulo, hindi ba ninyo kukwestiyonin yun? Ikaw, Libayan, halimbawa, yung anak mo, nagkaroon ng girlfriend na burlis-burlis, hindi ba sasawayin mo rin? Ganun yung nanay ni Yulo. Walang anak, walang ina, walang magulang na gustong mapariwara yung kanilang anak. Ayusin naman ninyo yung girlfriend ninyo kapag may magulang kayo, paayusin nyo naman ang pananamit. Ngayon, gagalit kayo porket sinisita kayo. will always be conflict sa mga anak. Tignan nyo to sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko. Hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit. At Isa pa yun. Hindi ka ba naman tanga, talaga mahuhusgahan yan dahil sa pananamit. Mahuhusgahan talaga yan sa pananamit. Tandaan nyo, siyempre gusto natin na mapabuti yung anak natin. Tapos makikita mo may girlfriend na parang burikat manamit. Di, sinong hindi mahuhusgahan doon? Isa pa yun. We all know that there will always be conflict sa mga anak na lalaki at saka sa mga girlfriends. Hindi totoo yon. Yung conflict, hindi totoo yon. Kapag nasa tamang edad na yung lalaki, kasi yung iba nagkakaroon ng conflict kapag nag-aaral pa yung lalaki. Yon. Ngayon, halimbawa, nasa tamang edad na yung lalaki, huhusgahan na yan base sa pananamit na magiging jowa mo. Hindi dahil sa ayaw nila na magkaroon ka ng girlfriend. Hindi ganon. Gusto na ng mga magulang natin na magkasawa tayo kapag malaki na tayo. Pero mapunta tayo sa tamang tao. Tuloy. Di ba? Noon, basic yan. Yung mga first girlfriends nyo, kayong mga lalaki, ini-scrutinize na maigi ng mga nanay nyo, lalo na yung mga unika iho o kaya mga paboritong anak. Bakit? First girlfriend, nasa high school, college yan, di ba? Nag-aaral ka pa Ang mama mo nagtatrabaho. Yung binibigay pang tuition sa'yo, baka may pinande-date mo lang. Kaya ayaw pa ng mga magulang natin na magkaroon tayo ng seryosong relasyon. Kasi pag-aaral muna, tandaan nyo ano ba ang goal ng mga magulang. Di ba sabi nga nila, ang anak ko, makapagtapos ko lang, pwede na ako mamatay. Kasi yun ang goal nila.